Magandang araw, ako po si Mark Esther Liraga. Ito po ang aking daily devotion ngayong January 1. What are your goals this year? Who is God? Na tinarakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible na po sa ngayong araw ay galing sa Genesis chapter 1 verse 1. Sabi po ay, In the beginning, God created the heavens and the earth. Mga kapatid, bagong taon na naman. Bagong simula, bagong pag-asa at panibagong pagkakataon. Karaniwan sa unang araw ng taon, marami sa atin ang nagsiset ng goals, financial goals, health goals, career goals at personal goals. Pero bago natin tanungin kung ano ang goal natin, mas mahalagang tanungin natin sino ang Diyos sa buhay natin. Dahil kung mali ang pundasyon, kahit gaano kaganda ang plano, babagsak pa rin ito. Kaya napakahalaga na simula pa lang ng taon, Diyos na ang simula. Kaya ang first teaching is to have a God-centered life. Sa Genesis chapter 1 verse 1, malinaw ang unang linya ng Biblia. In the beginning, God. Hindi sinabi na in the beginning plans. Hindi rin sinabi na in the beginning sarili ko. Pinapakita nito na ang Diyos ang dapat na sentro ng lahat ng bagay, pati ng buhay natin. Kapag God-centered ang buhay natin, ang desisyon ay hindi lang base sa gusto natin, kundi sa kalooban ng Diyos. Ang oras natin, lakas natin at pangarap natin ay nakaayon sa Kanya. Sa taong ito, ang goal natin ay hindi lang maging successful, kundi maging faithful rin. Ang second teaching is to build life on the solid rock. Maraming tao nagtatayo ng buhay nila sa mga bagay na pansamantala lamang. Pera, achievements, relasyon o sariling kakayahan. Pero lahat ng ito ay pwedeng mawala. Kapag ang buhay natin ay itinayo kay Jesus na siyang solid rock, kahit dumaan ang bagyo ng problema, mananatili tayong nakatayo. Sa bagong taon, may mga hamon darating, may mga pagsubok, pagkabigo, may hindi inaasahan. Pero kung ang pundasyon natin ay ang Diyos, may katiyakan tayo, hindi tayo guguho, hindi tayo babagsak. At ang last teaching is to understand the whole Bible. Ang Biblia ay hindi lang aklat na binabasa tuwing may problema. Ito ay salita ng Diyos na gumagabay sa buhay. Kapag naiintindihan natin ang buong Biblia, mas nakikilala natin kung sino ang Diyos, kanyang karakter, kanyang mga pangako, at ang kanyang mga plano. Sa taong ito, gawin nating goal ang regular na pagbabasa at pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. Hindi kailangan perfect, ang mahalaga ay consistent. Dahil habang binabasa natin ang Biblia, binabago rin tayo nito. Mga kapatid, ang tunay na tanong ay hindi lang ano ang goals mo this year. Ang tanong ay kasama ba ang Diyos sa mga goals mo ngayong taon? Dahil kahit makamit natin ang lahat ng pangarap natin, kung wala ang Diyos sa buhay natin, kulang pa rin. Pero kung may Diyos tayo, kahit hindi perfecto ang taon, may saysay ang buhay. Ngayong unang araw ng taon, imbitahan natin ang Diyos sa bawat plano. Sabihin natin na, Lord, Ikaw ang simula ng aking taon, Ikaw ang sentro ng aking buhay, Ikaw ang pundasyon ng aking pangarap.